Ang system interface ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Nox, nagpapakita ng detalyadong profile ng nilalang na kilala bilang Lane Jin. Ipinakita nito ang kanyang pangunahing impormasyon, isang lalaking demonyo na walang tiyak na edad, na ang pangunahing elemento ay tubig at kinikilala sa 72 demonyo. Ang mga nakalistang traits ay nagpapakita na nagtataglay siya ng normal talent of mana sensitivity at normal talent of alchemy bilang mga positibong katangian. Ang kanyang neutral trait ay tinukoy bilang pure evil, habang ang kanyang mga negative traits ay kinabibilangan ng pagiging marahas, masama ang bibig, mayabang, may multiple personality disorder, at minarkahan bilang isang lazy genius. Ang kanyang mga istatistika ay ipinakita rin, stamina sa 20, mana sa 23, luck sa 5, will sa 17, at charm sa 17. Sa huli, ipinakita ang kanyang mga skills, isang passive ability sa alchemy, at isang active skill na pinamagatang Tempest of the Flood. Ang mga kakayahan ni Lane Jin ay inilarawan na hindi gaanong kahanga-hanga kumpara sa ibang 72 demonyo. Sa lahat ng uri ng mga henyo, kilala siya sa pagkakaroon ng pinaka-hindi paborableng trait, ang pagiging tamad na henyo. Bagaman ipinanganak na may malawak na talento sa maraming disiplina, ang kanyang catamaran ay naging sanhi ng pagkabulok ng mga talentong iyon. Mayabang at matalim ang dila sa kalikasan, kinakatawan niya ang parehong kapalaluan at catamaran sa mga demonyo. Sa madaling salita, itinuturing siyang mas mahina kaysa sa mga demonyong nakasagupan na noon, gaya ni Piman at Dream Mary. Sa tulong ng mga kasamang-kasama ng tagapagsalaysay, ang pagtapos sa episode na ito ay tila napaka-posible. Hindi nagtagal, sinimulan na ni Lane Jin ang pagpapakilala sa susunod na item sa auction. Hinimok niya ang madla na huwag mag-aksaya ng oras at ipinakita ang unang lot ng araw, isang tome, aklat, ng illusion magic na kayang kontrolin ang isip ng mga tao ayon sa kagustuhan. Ipinaliwanag niya na ang aklat ay binuo ng isang tao mula sa isa sa mga madidilim na pamilya na dalubhasa sa Black Magic na may kinalaman sa pagmamanipula ng mga patay. Nang makita ang item, agad na kinilala ni Leon na ito ay ninakaw mula sa pamilyang Marvus. Tahimik na pinagmasdan ni Nox ang eksena at nagtaka kung bakit nanatiling kalmado si Leon sa kabila ng katotohanang ang lihim na teknik ng kanyang pamilya ay hayagang ibinibenta. Kahit sa sariling mental na katatagan ni Nox, humanga siya sa pagiging kalmado ni Leon. Gayunpaman, nangatwiran siya na dahil ang sinumang walang dark element ay hindi magagamit ang gayong ipinagbabawal na aklat, alam mismo ni Lane Jin ang katotohanan ito. Habang nagpapatuloy ang auction, nagsimulang tumawag si Lane Jin ng mga bagong tawad. Ang presyo ay umabot sa 17 milyong ginto, at nagtanong siya kung may mas mataas pang alok, binibigyang diin kung gaano kabihirang lumitaw ang ganoong aklat sa merkado. Hinala ni Nox na nambubola lang si Lane Jin. Sa huli, matapos ang maikling round ng tawaran, idineklara ni Lane Jin na sarado na ang benta at binati ang nanalo bago lumipat sa susunod na item, isang misteryosong scroll na naglalaman ng napakalaking mana. Bagaman wala pang nagtatagumpay sa pag-unawa rito, inanunsyo niya na ang panimulang presyo ay 3,000 ginto. Nagreaksyon ang madla ng may pag-aalinlangan. Ang ilan ay nagsabing ang pagbabayad ng 3,000 ginto para sa isang scroll na hindi man lang mabasa ay hindi makatwiran, habang ang iba naman ay nagsabing naroon lamang sila upang bumili ng mga alipin. Idinagdag ni Lane Jin na muntik na niyang malimutang banggitin ang isang bagay. Ang scroll, paliwanag niya, ay isinulat sa isang sinauna at extinct na wika na kilala bilang Dragon Tongue, wika ng dragon. Nang marinig ito, ngumiti ng bahagya si Nox, na tila may isang mapangahas na plano na nabubuo sa kanyang isip. Ang madla, na nagulat sa pagbanggit ng Dragon Tongue, ay nagtanong kung anong buti nito kung mananatiling hindi magagamit ang scroll. Pagkatapos, ang bidder number 99, si Nox, ay biglang itinaas ang tawad sa 50 milyong ginto. Ang hindi inaasahang halaga ay nagpatingin kay Lane Jin sa kanya ng may malinaw na pagdududa, habang ang mga bulong ng gulat ay kumalat sa madla. Ang ilan ay nagtaka kung nabaliw na ba ang lalaki, tinatanong kung tunay ba itong may ganoong karaming pera o kung konektado ito sa karibal na mga ngalakal. Hindi maintindihan ng iba kung bakit siya gagastos ng ganoon kalaki sa isang walang kwentang bagay. Pinag-aralan ni Lane Jin ang puting buhok na bidder ng maigi. Nakita niyang kainahinala ang presensya ng lalaki,
isang VIP na lumitaw mula sa kung saan, ngunit tila pamilyar. Napagtanto niya agad na ang aura ay hindi mapagkakamalyang katulad ng sa pamilyang Rayhire. Nagsimula siyang maghinala na baka may alam ang bidder tungkol sa nilalaman ng scroll na kahit siya ay hindi alam. Habang iniisip ito, naalala niya ang sinasabi tungkol sa sinaunang kaharian ng Katalyu, na noong unang panahon, nagtipon ang mga tao upang magtatag ng isang kaharian, at matapos ang mga buwan ng pananaliksik sa alchemy at paghuhukay, isang scroll ang nakuha sa loob ng mga guho nito. Nagtataglay ito ng mga hindi maintindihang runes at magagaspang na ukit na isinulat sa isang matagal nang nawalang script, ang Dragon Tongue. Ngunit ngayon, may nag-aalok ng kahangalan na halaga ng pera para sa isang bagay na sa asensya ay papel lamang. Napagtanto ni Lame Jin na baka nga naiintindihan ng lalaki ang Dragon Tongue at dahil doon ay hawak nito ang susi sa pagbubukas ng scroll. Nagbigay ng senadorya sa isa sa kanyang mga kasamahan na nakatago sa madla, nag-udyok si Lame Jin ng isa pang tawad. Ang nakatanim na bidder ay agad na itinaas ang alok sa 51 milyon. Sumagot si Knox ng walang pag-aalinlangan, nagbid ng 60 milyon. Ang kabilang lalaki, na pinagpapawisan ng ngunit ayaw sumuko, ay itinulak ang presyo sa 65 milyon. Ngunit si Knox, na tila nawalan na ng lahat ng kontrol, ay pinalundag ang tawad sa nakagigimbal na 120 milyong ginto. Ang karibal na bidder ay nagmura sa ilalim ng kanyang hininga sa hindi paniniwala sa ganoong kabaliwan. Sa pag-abot ng tawad sa ganoong taas, kahit si Lame Jin ay nagpasya na huwag ng patagilan ang laban. Idineklara niya ang scroll na benta sa puting buhok na VIP at binati ang nanalo. Matapos ang pagbili, lumingon si Knox kay Eleanor at tinanong kung magkano ang maipapahiram nito sa kanya. Sumagot si Eleanor na makapagbibigay siya ng hanggang 200 milyon sa pinakamataas na halaga. Idinagdag na kahit sa kanyang special pouch, hindi siya makapagdadala ng higit pa sa halagang iyon. Sinabi sa kanya ni Knox na hihiramin niya ang lahat ng iyon. Nagtanong si Eleanor kung ano ang magiging interes, kung saan sumagot si Knox ng may tiwalang ngiti, tinitiyak sa kanya na babayaran niya ito bago matapos ang gabi. Gayunpaman, ang kanilang mga kasama ay lalong nawawalan ng pasensya. Inis na bamulong si Perillus, nagtataka kung ano ba ang pinag-uusapan ng dalawang iyon, habang si Talia naman ay nautal sa hindi paniniwala, tinatanong kung gaano ba talaga kay Aman si Eleanor. Tahimik siyang pinagmasdan ni Knox, naaalala na kahit sa daloy ng kwento, ang eksaktong kayamanan ni Eleanor ay hindi kailanman naibunyag. Bagaman ang kanyang kayamanan ay balitang nakatatakot, sa huli ay pumayag si Eleanor na ipahiram ang pera. Ipinapaliwanag na dahil ang kanyang pagkakakilanlan ay napatunayan ng maigi, wala siyang dahilan upang tumanggi, ngunit binalaan niya itong huwag masyadong magpadala sa pagsusugal o sa mga auction. Inisip ni Knox sa sarili na ang mga salita nito ay eksaktong parang sinabi ni Guthrie, at napagtantong ang dalawa ay naging malapit na marahil sa panahon ng kanilang paglalakbay. Ipinagpatuloy ni Eleanor ang pagtatakda ng mga tuntunin ng pautang. Sinabi niya na ang base interest ay 1% na may karagdagang 0.2% bawat buwan na huli ang bayad. Kung sakaling hindi siya makapagbayad ng tuluyan, binalaan niya itong titiyakin niyang kukunin ng Imperial Treasury ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Knox habang kinikilala sa sarili na ang kawalan ng awa nito ay tipikal sa kanya. Samantala, muling ipinagpatuloy ni Lame Jin ang auction, inanunsyo na ang mga susunod na item ang hinihintay ng lahat, mga alipin. Idineklara niya na mula sa mga tao hanggang sa mga demi-human, may malawak na pagpipilian para sa anumang Panginoon at nagsimulang ipakilala ang unang kategorya, ang mga Beastkin. Bago pa man makapag-react ang sinuman, itinaas muli ni Knox ang kanyang bidder plate at sumigaw ng presyong 1.8 bilyon. Ang ibang mga dumalo, na natigilan sa ganoong kalabis na alok, ay hindi man lang nakasagot sa takdang oras. Si Guthrie, na nasusuklam, ay nagtanong kung nawala na ba ang bait ni Knox, binibigyang diin na pagkatapos ng scroll, ay padalos-dalos na rin itong tumataya sa mga alipin. Ang iba sa madla ay naghinala na baka siya ay isang planted bidder mula sa Avalot. Napabuntong hininga na lamang si Guthrie sa kawalan ng pag-asa, nananaghoy na ang buong taunang budget ng kanilang grupo ay umaabot lamang sa 50 milyong ginto, at si Knox ay gumastos na ng ilang beses ng halagang iyon sa loob lamang ng isang gabi.
Tinawag ni Lane Jin ang madla, tinatanong kung may sinumang handang magbid ng mas mataas kaysa sa alok ng puting buhok na VIP. Nang walang sumagot, inanunsyo niya na tutuloy na sila upang tapusin ang benta. Ang madla sa ibaba ay nagreaksyon ng may pagkadismaya. Ang ilan ay bamulong na katawa-tawa na maaari sanang mabili ang lahat ng alipin sa hall sa halagang 30 milyon lamang. Ang iba naman ay nanguyam na maaari na itong makuha ng puting buhok na bidder, iginiit na ang Avalot auction. Ay dinayan naman talaga, hindi natinag sa gitna ng kaguluhan, ipinagpatuloy ni Lane Jin, Yegatin, ang pagbati sa kanyang mamimili, na nagsasabing nanalo na naman sila sa isa pang tawad. Habang papalapit ang pagtatapos ng auction, magalang siyang nagtanong kung mas gusto ba ng mamimili na bayaran ang halaga at kunin ang mga gamit ng pribado. Si Talia, na nakatayo sa malapit, ay lalong binalisa. Nagbabala siya kay Knox na masyadong mapanganib para sa kanya ang mag-isang pumunta at iginiit na dapat silang magsama-sama. Gayunpaman, sumingit si Paracelsus, pinaalalahanan si Knox na naging padalos-dalos ito sa paggastos ng pera at iginiit na dapat ay mayroon itong plano para makabawi. Inutusan lamang sila ni Knox na manatili sa kinalalagyan nila at huwag siyang susundan, dahil makakaabala lamang sila sa kanyang gagawin. Sa labas ng koridor, sinundan ni Knox sila Mugotan patungo sa isa pang silid. Binati siya ng demonyo, sinabing inaasahan na niya ito at hiniling na tanggapin muna ni Knox ang scroll. Sa loob-loob ni Knox, pinag-isipan niya ang sitwasyon. Alam niyang batid nila Mugotan na marunong siyang gumamit ng Dragon Tongue Scroll. Nahinuha niya na desperado ang demonyo na matutunan ang paraan para rito, kahit paitayan nito ang sariling buhay. Gayunpaman, alam din ni Knox na hinding-hindi mahuhulaan nila Mugotan kung bakit nagbayad siya ng 6 na beses na higit sa presyo para lamang sa isang batang aliping lalaki. Hindi nagtagal, nilapitan ni Knox ang selda kung saan nakakulong ang alipin. Mahinahon niyang ipinaalam sa demi-human na siya ang bumili rito. Tinitigan siya ng beastman ng may puot, hinihinging malaman kung ano ang balak ni Knox sa kanya. Sumagot si Knox na madalas na silang magkikita at pinayuhan nitong ayusin ang kanyang ugali. Pagkatapos, nang may bahagyang ngiti, lumapit siya at bamulong na alam niyang hindi balak ng bata na tumakas para sa tinatawag nitong kalayaan. Nagulat sa mga salitang iyon, nag-atubili ang demi-human ng sandali bago mabilis na tumakbo para tumakas. Ngunit, nang makalayo na siya ng kaunti, isang masamang mahika ang nag-activate sa likuran niya. May mga pulang shade ng dugo ang biglang lumitaw at humigpit sa kanyang katawan. Umalangaw-ngaw ang boses nila Mugotan sa silid na puno ng pangungutya. Pinagalitan niya ang kawalang-galang ng alipin, sinabing may hangganan ang ganoong pag-uugali, isang hamak na alipin na naglalakas loob na magsalita tungkol sa kalayaan ay katawa-tawa. Ibinunyag niya na personal niyang nilagyan ng marka ang bawat katawan ng alipin upang maiwasan ang ganitong rebelyon, at pinagtawanan si Knox sa kanyang maling awa. Kinutya pa niya ito lalo, sinasabing ang pagbabayad ng 12 beses ng halaga ng alipin para lamang palayain ito ay isang kahangalan. Nanatiling malamig ang tono ni Knox habang sinasabi kay Lane Jin na kung pipiliin man niyang palayain ang kanyang alipin o hindi ay wala nang pakialam ang demonyo roon. Dahil doon, ang ekspresyon ni Lane Jin ay naging mas nakatatakot. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang isang madilim na miasma ang sumabog mula sa kanyang katawan, ang kanyang ulo ay nagsimulang magbago hanggang sa lumitaw ang kanyang tunay na anyong demonyo. Ninisya niya si Knox, nagtatanong kung pumunta ba talaga ito rito para lamang ipagmalaki ang kayamanan, sabay tawag dito ng nangungutya bilang ang batang tagapagmana ng pamilyang Rainhofer. Sa sandaling iyon, isang mensahe mula sa system ang nagdeklara na ang trait ni Lane Jin na multiple personality disorder ay na-activate na. Lumapit ang demonyo at hininging malaman kung ano ba talaga ang iniisip ni Knox sa pagpunta roon.